Wah, sobrang ganda guys. Tingnan mo naman. Kita mo naman yan, di ba? Kita mo naman eh. Di mo naman madidina yan eh. Yan. Woohoo! Grabe oh. Bye. Pulot lang sa basura yan guys. Ha, pulot lang yan sa basura. Kaso lang, tinira ni Master. Kaya ganyan. Kita mo naman oh. Ginamitan lang yan ng lagnot, dala ibot na pintura ba? Guys, ito na pala yung speaker na pulot ni Uncle sa basurahan dito sa Hong Kong. Tinatapon lang ito dito pagka nasira na. Kasi wala pong nag-aayos ng speaker dito. Ang nag-aayos lang ng speaker dito yung mismong company kung saan yung service center nila, kung saan mo nabili ito. So ngayon sabi ni Uncle na restore ko daw ito, pero naniniwala ako na may mga sakit na ito. Kasi sinubukan na to nila ay hindi lahat gumana. Ayan na nga po. Pinabuksan ko na sa aking kapatid ay nakita. Ayan, nabaklas na yung ibang parts. Pero madali lang para sa akin yan. Basic lang yan guys. Panoorin mo ang buong video na to. Basic setup lang ito pero marami kang matutunan dito. Dito naman guys ay mayroon akong scrap na plyboard. Scrap lang ang gagamitin natin dito at bahala na akong pagandahin yan. Panoorin mo lang buong video na to. May enjoy ka talaga. Ayan na po. At tinanggal ko na yung harapan ng lumang speaker kasi ito yung gagamitin natin pang marking para doon sa guide ng bagong speaker na gagawin natin. Para naman ay yung speaker ay kasya lang, ay hindi maluwang at hindi sumikip. At binigyan na to natin ng tamang alignment para maganda naman sa mata tingnan. At pagkatapos ito guys ay kailangan natin itong butasin ng wood drill para naman pagpasukan natin ng ating jigsaw para mas madali itong gawin. Pagkatapos naman ito guys is ginamitan natin ng bush na jigsaw at naka high speed po ito para mas mabilis itong maikat. Ayan. So dito naman guys ay binimake sure natin na yung butas na ginagawa natin ay tama lang. Tapos ko na nga ito binutasan at ngayon is ikakat na ito natin dito sa ating table saw. Kung mapapansin nyo guys, buo pa na binutasan ko ito kasi pag ikinat mo ito at manipis na yung gilid, pag ginijigsaw mo ito dahil sa vibration ay pwede po itong masira. Kung kaya kung makikita mo, binutasan ko muna at bago ko ito ikinat para to make it sure na maganda po yung pagkakagawa natin nito at wala po siyang crack. So ngayon dito guys ay binuo ko na ito. Ginamitan ko lang ito ng number 32 na wood nail. So ito po yung ginagamit po natin para mas mabilis. Ang tawag po namin dito is nailer air gun. So gumagana po ito guys sa pamamagitan ng compressor. At kung kayo ang gagawa guys, i-advise ko sa inyo na lagyan nyo ito ng screw para mas matibay. Pero para sa akin, okay na itong wood nail as long as kung alam mo lang kung paano ang sekreto na yung tinatawag ko na gumamit ka ng locking system by using nail gun. Yung tinatawag kong by locking system guys ay may sekreto po yan kung paano mo siya ininilga na hindi po talaga siya mabubunot. Ayan. Kasi yung nail gun na yan guys, manipis po yung nail gun na yan pero sobrang tibay po niyan. Hindi po yan basta-basta po nasisira. Ayan. So, number 32 guys, huwag niyong kalimutan. So, yung tinatawag natin na number 32, ibig sabihin yan is 32 mm yung haba niyan. So, for example, itong wood na ito is 18 mm. So, kung 32, so mataas pa rin yung nakabaon sa loob. Pagkatapos nga nito guys, is nilagyan ko na ito ng sealant or silicone. Ang sealant or silicone guys is mahalaga ito na ilagay sa mga gilid ng speaker to make it sure na wala po itong singaw para naman gumanda yung boses ng ating speaker at hindi po ito basag-basag. Ayan. At isa pa, nagre-reinforce din po ito para hindi po siya basta-basta lumuluwang yung mga dugtungan ng ating mga plyboard. Ayan. Pagkatapos is nilagyan ko na ito ng silicone dito sa ibabaw bago ko ito i-cleanose guys. Kasi pag naka-close na po ito, mahihirapan na po tayo maglagay ng silicone doon sa butas. Kaya ang ginawa ko, inilagyan ko muna ito. Pagkatapos, tinira ko lang muna ng isa
Yan lang ang gawin nyo guys pagkatapos saka nyo i-align. Ayan, kung makikita nyo dyan, di ba guys, naka-align na. So, kita mo, di ba? Itong nail gun kasi guys na with air is maganda po ito. Kasi kita mo dyan kanina, habang ninilgan ko, sumisikip siya. Kung kita mo, lumalabas po yung silicone. Kasi tinutulak nito yung plyboard pababa. Ayan. At una-una is mabilis din ito. Biro mo guys, kung langsang yung gagamitin mo o yung wood nail is matatagalan ka talaga dito. At pagkatapos guys, inayos ko na yung mga sera. Ayan, nagsulda-sulda na si Ajoy. Si Ajoy DIY Vlog. Ayan. Pagkatapos ay pinasok ko na dito yung terminal na para pagkukunikan galing doon sa amplifier. Ang terminal po na ito ay nakadual na dahil pwede ka po dito mag-series kung mayroon pa siyang katabi na isang pang speaker. So meaning is isa lang yung line mo na gagapangin papunta doon sa amplifier. So ayan na guys. So isinuot ko na yan doon sa harapan kasi para maisuot ko na doon mismo sa foam na ginagamit natin. So for now guys, ito lang muna yung foam na gagamitin natin dahil ito muna yung available dito sa ating workshop. Yun. At kung mapapansin nyo nga guys, pati nga yung plyboard dyan is scrap ko lang yan. Kumbaga yan yung mga tira-tira sa ating mga ginagawa. Yan. Pagkatapos guys, i-ano po natin ito, staples po natin ito, yung impact staples ang gamitin natin to make it sure na ito ay nakadikit properly doon sa likuran ng ating speaker. Kasi alam mo naman, yung speaker habang tumutunog yan, mayroon siyang vibration. At kung hindi po ito nakadikit ng maayos, possible na malalaglag ito. Anyway guys, kulang pa ang foam na ginamit ko dito. So dadagdagan na lang siguro natin ito pagka nakakita na tayo ng extra na foam. Wag na po tayo bumili guys kasi magagastosan lang tayo, no? Gamitin lang natin kung ano yung available sa ating paligid or doon sa mga nakatambak doon sa ating workshop. Ayan. Pagkatapos ay ikinabit ko na itong speaker controller na ito. Ito yung nakagandahan ng mga speaker dito kasi may mga speaker controller. So kahit anong lakas pa ng sounds or music dito guys, hindi po ito basta-basta nasusunog at ito din po talaga yung nagbibigay ng magandang balance doon sa ating mga speaker. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung mga speaker na galing dito sa abroad, naku po, katulad na lang nito guys, made in Denmark itong speaker na ito. Kaya nang hinayang si Uncle, kaya sabi niya, baka naman pwede mo kong tulungan i-restore ito. Kaya walang pag-aalinlangan si Joy Vlog DIY ay ginawa na natin yun. Pagkatapos guys, naglagay po tayo dyan ng spacer, no? Yan, dyan natin ikakabit or dyan natin i-screw yung ating screen na ilalagay. Ang purpose yan guys, para yung screen ay hindi lumapat doon mismo sa speaker. At sinadya ko na rin yan guys, natibayan yan kasi someday ata ay papadala ito ni Uncle doon sa Pilipinas pagka nagkataon. So kung mapapansin nyo guys, is meron pa tayong nosing sa ibabaw. Para guys mamaya, pag inilapat natin yung screen ay pantay lang siya dito sa ating main framing sa ating box. Ayan. So ngayon guys, ayan no, 'di ba? Kita mo guys, pantay na pantay na siya dito sa ibabaw. So wala na siyang nosing. Ayan, super pantay na pantay. So guys, kung mapapansin nyo, itong screen natin ginamit, ito yung makapal na screen na 0.4 mm ang kapal niyan. Yan yung mga screen na ginagamit namin dito pang-cover sa aircon, panggawa ng kulungan. Ayan, matibay po talaga yan guys. Kahit palu-paluin mo yan, naku po, ay hindi po yan basta-basta. At ito din po yung galvanized na screen. Ayan na po siya guys. Subukan nga natin paluin. Kung matibay na yan, yun. Naku po, hindi nyo po yan mababasa guys. Yun. So ngayon guys, proceed na tayo dito sa pagpipintora. Ayun, super ganda na guys, no? So ngayon, bigyan lang kita ng konting tips kung ano yung pintura na ginamit ko dito. Gumamit po ako dito ng 5 kulay, which is black, brown, white,
and blue and green. Ang pintura na yan guys, yan po yung acrylic na spray paint. Ito ay ginagamit po ito pang outdoor or pang sasakyan. So dahil meron pa ako doon sa aking garage or doon sa aking storeroom, meron pa akong natira doon, kung kaya ayan ginamit ko na dito. Yun. So una, bago ko ito pininturahan dito, tinanong ko muna si Uncle, Uncle, ano ba yung pintura na gusto mo? Sabi niya, bahala ka na. At, total, basura lang naman yan. So, ikaw bahala mag-decide. Kaya sabi ko, gusto mo ba pure black? Sabi niya, ikaw bahala. Basta gawin mo kung ano yung gusto mo. So, kaya dito, ginawa ko na yung gusto ko. At ito yung kinalabasan. Tingnan mo naman, parang plastic. Yun. Yaw-yawi guys. Ikaw na po yaw-yaw karon. Wah! Sobrang ganda guys. Tingnan mo naman. Kita mo naman yan, di ba? Kita mo naman eh. Di mo naman madidina yan eh. Yan. Woohooy! Grabe oh. Bye. Pulot lang sa basura yan guys. Ha? Pulot lang yan sa basura. Kaso lang, tinira ni Master. Kaya ganyan. Kita mo naman oh. Ginamitan lang yan ng lagnot, dala ibot na pintura ba?